Isang magandang Sabado po ng umaga sa ating lahat at ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon at nagising po tayo muli sa isang umagang puno ng pag-asa. At dalangin ko po na sa umagang ito ay tayong lahat ay nasa malusog na pangangatawan at pag-iisip. Welcome po sa 1143 DZMR para po sa ating programang Usapang Pangkalusugan. Ako po si Dr. Jennifer Gatiwansi, your program host, at samahan niyo po ako sa loob ng kalahating oras at pag-usapan natin ang isang napapanahong usapin. Kasama po natin ngayon ang isang espesyalista sa Philippine Pediatric Society Northeastern Luzon Chapter. So, since special po ang ating topic dahil meron po tayong isang mahalagang impormasyon na aalamin tungkol po sa isang nakakahawang sakit sa balat. Ito po yung Mpox. Kung tayo po ay nakikinig o nanonood sa balita, na meron na daw po tayong total of 8 confirmed Mpox cases sa ating bansa. At yung latest nga po na 5 confirmed cases, itong nakaraang buwan lang. At alam niyo po ba na itong sakit na to ay kumakalat na pala sa atin during the pandemic, no, nung taong 2022. So ang tanong, dapat po ba tayong maalarma? So hindi ko na po patatagalin. Let me introduce our resource speaker properly sa ating mga tagapakinig at even sa mga nanonood online via Facebook and YouTube. So ang ating guest resource person po for today is an import dito sa ating probinsya dahil she hails from Visayas, pero nandito na po siya sa atin and we are so blessed. Nakapagtapos po siya ng Bachelor of Science in Major in Biology as her pre-med course po sa University of the Philippines in the Visayas, Cebu College Campus. At syempre, isa po siyang doctor and a pediatrician actually. At nakapagtapos po siya ng kursong medisina sa Cebu Doctors University College of Medicine and Hospital at doon din po siya nag-train bilang isang pediatrician. Lalo pa po siya nagpakadalubhasa sa larangan po ng infectious disease or sa, should we say, infectious and tropical diseases. So she had her fellowship training po sa University of the Philippines, Philippine General Hospital. Sa ngayon po, affiliated po siya sa Southern Isabela Medical Center as part-time medical specialist and to other private hospitals po dito sa Santiago City at sa Cauayan City. Nasabi ko nga po kanina, no, we are now partnering with the Philippine Pediatric Society because she is a diplomate member of the PPS Northeastern Luzon and of course of the Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines. Yan. So, she is a sister in Christ, a proud wife of Pastor Christopher Arok po na ating pong napapakinggan sa programang Tabas ng Batas. At she is also a proud mother of their 5-year-old son named JC. So together, let us welcome po sa ating programang Usapang Pangkalusugan, Dr. Nori Jane Galagar Arok. Ayan. Good morning, Doktora. Morning, Doc. Morning din sa lahat ng mga listeners ng iyong radio program dito sa 1143 DZMR. Yes. Hindi lang Good po sa morning. radio, Delicious no? Radio, good morning. Yes. Opo. Napapakinggan Yeah. din tayo. Napapanood Facebook and even At YouTube. sa Facebook din pala yung nanonood. Hello, good morning. Good morning. So, I'm excited to have you with us, no? Talaga na pag-usapan natin itong sakit na to because this is very new. Okay? So, ito nga po yung Mpox. At since you are an infectious disease specialist, kayo ang best resource person na pwede nating pagkuhanan ng talagang very important information. So, Doktora, ano po ba itong Mpox na ito? Ayan. So, sige. So, good morning once again. So, ang Mpox, isa itong disease. It's a viral disease na caused by monkeypox virus, no. Kung maalala natin, Doc, yung smallpox, no. Kapamilya siya ng smallpox.
Yeah. Tapos itong sakit na ito, Doc, ano siya, tawag nila doon is viral zoonotic infection kasi nagmula siya sa animal tapos na-transfer yung sakit sa human, yun, Doc. Pero although ngayon, Doc, hindi pa nila ma-check kung or unknown pa yung natural reservoir ng virus, Doc. Pero sa mga nakikita nilang studies that yung mga rodents, squirrels, yung mga primates, yung isa sa mga animals na they are susceptible na pwede silang kung baga resident sila ng virus na monkeypox virus. Actually, Doc, ang monkey or mpox na ngayon, Doc, kasi dati, Doc, ang tawag sa kanya ay monkeypox. To. So, change ng WHO ito, Doc, para lang may guidelines sila about naming the disease na dapat ma-avoid daw yung pagiging, anong tawag doon, Doc, ma-offend yung mga cultural groups, yung mga ethnic groups, kasi Ma-offend 'di ang ba, mga monkey. monkey, oo. So yon. So parang ganun, Doc, or ma-minimize nila yung mga unnecessary na negative effects sa kunyari animal welfare kasi nga monkey siya, Doc, or yung mga tourism na yung mga bansa natin na may mga monkeys gano'n. So Oh, kaya from monkeypox na nagiging na siyang mpox. So actually, Doc, itong sakit na ito hindi siya new, no? Itong monkeypox virus, hindi din siya new na virus. Hindi katulad ng ano yung COVID. COVID natin. Yes. Ito matagal na siyang na-discover, Dok. Mga 1950s pa lang siya, Dok. Na-discover siya sa isang bansa na may research facility na yung subject nila yung mga monkeys. Na nakita nila, Dok, na nagka-rashes din yung mga monkeys, and then although hindi nila natukoy kung bakit nagkaganon, pero na-theorize nila na baka galing sa rodent yung virus tapos nakagat yung monkey tapos nag-manifest sila ng mga rashes noon. Oh, So yun, Doc. So yung kaya monkeypox virus siya, Doc. Kasi unang nahawaan ang monkey. But the first na human case is matagal na din, Doc. Mga 1970s na din, Doc. Isa siyang 9-month-old na bata. Pero galing siya sa Democratic Republic of Congo. Mga oh. 1970s pa, Doc. Pero during this time kasi, 'di ba, meron din siyang yung smallpox na disease. Pero Kumakalat ang noon. kagandahan kasi noon time na yun, opo, Doc. So ang kagandahan kasi noon time na yun, available yung vaccination against the smallpox. So noong time na dineclare na ng WHO ng mga around 1918 na na-eradicate na yung smallpox, na-notice nila, Doc, na may mga cases of mpox na nakita nila doon din sa Democratic Republic of Congo. Parang may mga paisa-isang mga cases na ng mpox doon pa sa Africa, Doc. Tapos noong around 2003 nagkakaroon ng outbreak ng mpox doon sa USA, Doc. Pero nilink nila ito sa mga imported na wild animals noong 2003 nun. Tapos nung since 2005, Doc, ang dami nang tumataas lalo ng cases ng mpox doon sa Congo, yung Democratic Republic of Congo. Every year tumataas yung kaso ng mpox noon. Tapos nung sa 2017, meron din silang nakita na nag-re-emerge, no, na wala na sana, Doc. Tapos nag-re-emerge yung mpox na yun sa Nigeria. Siya Oh. naman ang nasa, parang western siya part ng Africa. Si Congo kasi, Doc, nasa central part Ah, ng Africa siya. basically, O, tapos Africa pa doon, din. Doc, yes, Doc, sa Africa pa din siya, Doc. Tapos, nung nag-re-emerge itong mpox sa Nigeria, kumalat na siya across the countries, 'di ba? At dahil din sa travel, Doc, Mm-mm. yun, na spread na yung sakit na ito sa mga travelers to their kung saan sila yung destination nila, Doc. Tapos, noong 2022, a little background lang sa mpox, Doc. Noong 2022, Doc, ito yung may global outbreak na, Doc, kasi umabot na itong mpox beyond the Oh. Africa na, Doc, no? Pumunta na ng may mga cases na sila, Doc, doon sa Europe, sa America, no, in 2022. Tapos yung
cover na lahat yung Mhm. WHO regions, Doc, natin, yung Mhm. Africa, America, yung Mediterranean, sa atin Western Pacific region, Southeast Asia, Mhm. yun. Tapos nakita nila, Doc, na mostly ang tinatamaan, pero di naman limited to yung mga bisexuals, mga gays, Oo. yung mga sex Oo. workers. So plus may mga nakikita pa sila, Doc, na um, causes of death na sa Congo, kaya ang WHO Mhm. nag-declare, ito yung first declaration, July 2022, nag-declare sila na ang Mpox is it's a public health emergency of Oo. international concern na kailangang bantayan, kailangang may immediate international response yung mga iba-ibang bansa para ma-prevent natin ang pag-spread pa ng Mpox. Mpox na ito. Mm. So, Tapos parang yung tumahimik siya declaration, tas dumami oo, bigla. Doc, oo. Mm. Kaya nung 2023, Doc, parang in-stop na ng WHO yung declaration na ito na si Mpox hindi na siya public health emergency of international Mm. concern. Kaso, Mm. Doc, noong 2024, may mga This nakikita year. na silang mga kaso, oo, na Oo. dumami ulit, and then may mga namamatay na din. Tapos during sa laboratory test nila, Doc, may binabantayan kasi silang tawag natin, Doc, strain or yung clade, yung one Mm. na mas Mm. nakakamatay siya, mas severe ang illness nito. Okay. Nakikita na nila nito beyond Africa na, Doc. So kaya nag Makalat. nag-declare kumalat na, Doc, beyond Africa itong clade 1, Doc, Mm. na causing more mortalities, more severe Mm. illness. Kaya nag-declare ulit si WHO ng pangalawang beses, ito na yon, Doc, nung August 2024, na So si last Mpox month is lang. Oo. yes, Doc. Opo, Doc. Tama ka sa sinabi mo ngayon, ay kanina, na ang Philippines ngayon mayroon ng as of September 2024, Doc, no, from January to September 2, 2024, meron na tayong 8 cases of Mpox. No, confirmed yan, Doc, ha? Confirmed Oo. cases of Mpox, and 19 pa doon, Doc, ang waiting for the So 19 na. confirmatory result. Yes, Doc, meron pa. So, Baka for now, magulat na 8 lang pa tayo. lang. Yes, Doc. Pero ang nakakasad kasi, Doc, yung age range nila, Doc, may 12 years old doon, Doc, up to Ay, bata. 37. So may bata doon, Doc. Oo. Okay. And most of this, kung natitignan na narinig natin sa mga balita, Doc, no, na itong mga cases ng may mga impacts, wala silang history of travel Oh. abroad or outside the country na merong sakit ng mpox. So Oh. parang sinasabi nila baka there is local transmission na sa atin dito sa Philippines. Oo. Yun, Doc. Ah, yun Mm-mm. ang nakakatakot. Kaya, Nasabi niyo, oo, doktora, kaya, kanina, no? Ah, yes, with that. nung time na sa Africa, magkasabay na may Mpox, magkasabay na may smallpox. So, at nasabi niyo nga Mm-mm. kanina, no, it is of the same family. Paano, Yes, ano with bang that. itsura netong Mpox na to? Or dito sa ating bansa, yung chickenpox, di ba? Ano siya, Eh, Doc? very common pa Oo. naman. So, paano natin madi-differentiate? Diba? Oo. Doc, although may pox siya sa disease, si Mm. pox may pox, Mm. si Mm. smallpox may pox, si chickenpox may pox. Pero Oo. si chickenpox and smallpox, mpox, hindi sila related, Doc. Iba Okay. naman, iba Oo. naman ang virus causing the Mm. chickenpox, Doc. Kasi Yes. si ano naman sila, ibang family sila Yes. ng Mm. Ng viruses. virus Oo. kasi. Opo, Doc. Though, ang ano nila, Doc, yung mga skin rashes, meron sila doon, Doc. Oh, so Mm. talagang mas maganda siguro 'pag may Magkaiba sila, Doc. rashes, magpatingin na lang rather Yes, than yes po, Doc. oo, oo. At, Mm. nasabi niyo rin po kanina, doktor, ano, may cases of may mga namamatay. So, ano yung sanhi? I mean, kasi 'di ba usually inisip lang natin, eh, balat lang naman 'yan, eh, 'no? Bakit natin dapat katakutan, 'no? Mm. Anong
unlike COVID Mm. na nalaman naman natin in the previous years, it's more of sa baga, siyempre talagang 'pag nahirapan kang huminga puwede mo ikamatay. So, cases of mpox, Mm. may namatay na ba dito? I mean dun sa mga cases na confirmed so far? Wala Sa naman? atin, Doc, wala. Wala. Kasi, oo. Kasi yung nakita nila, Doc, sa laboratory test nila, ang Hmm. sa atin, Doc, clade 2. Yung Oh, strain na to na milder siya na disease, Doc. oh, So, that's good news na wala pa mm. sa atin pumasok na clade 1, yung Grade 1, oo. severe illness na it would lead to death. Yun, Doc. Yes, oo. Mm-mm. So yung mga more of yung death is talagang multi-systemic na rin 'no, affected. Mm-mm. Yung death naman siya, Doc, mostly meron kasing group of population na at risk sila na kumbaga kapag mahawaan sila nito, Doc, severe din yung illness nila. Halimbawa, yung mga taong may mga weakened immune system, kabilang na doon, Doc, yung mga HIV patient natin, yung mga Okey, patient natin na cancer patient na oo, meron silang tinitake na drug na it would weaken their immune system. yes. Isang population, Doc, na at risk sila for severe infection is yung mga bata less than 1 year old kasi nga yung immune system na nila, Doc, not that same sa adult. And then itong mga pasyente even, Doc, na mga meron silang history of skin asthma and even eczema. Kasi, Doc, 'di ba, all the more magkaka-superimposed bacterial infection kasi, Infection, Doc, minsan yung iba, o Doc, magka-abscess pa, no, or oo, magka-sepsis, ganun, Doc. And then yung isa pa ay yung mga pregnant women, Doc, na at risk din sila kasi pwedeng yes. either mag-abortion, mag-stillbirth, yun. Sila yung Oo, mga group damay of pati yung baby. um oh, Okey, yes po, Doc. Pero actually, Doc, yung itong Mpox, Doc, mm, kung i-compare natin siya with the COVID, eh, hmm. hindi tayo natatakot masyado dito sa Mpox, unlike sa COVID na konting atching lang siya, Doc, no? Pwede kang Yes, mahahawaan nito. Kasi oo, although ang symptoms ng Mpox natin, Doc, is kasi nga viral infection siya, mhm, monkeypox virus. So, ang mga signs and symptoms nito, Doc, is parang non-specific. Parang nagkakaroon ka lang din ng mga flu-like illness plus yung skin okey. rash. So, halimbawa, yung flu-like illness natin, Doc, nga, Lagnat, magkakalagnat, mm, headache, tapos yung mga may respiratory symptoms na kakatilong lamunan, mm, tapos minsan yung barado yung ilong, tapos nagka-cough or masakit yung katawan natin, yung the usual na flu-like yes, illness, oo, Doc. Tapos parang ano tayo, very tired tayo, Doc, mabilis tayong mapagod, yun, mm, Doc. Tapos dito naman sa Mpox, ang kaibahan compared sa chickenpox is sa Mpox meron tayong mga kulani, mga namamagang oo, lymph node natin, yon. masakit, may Tapos, tumunog. tapos yung meron siya, Doc. Tapos yung distinguishing na character niya yung nga, yung rashes niya. Pero itong rash ng Mpox, Doc, hindi siya pangkaraniwang Mpox. Pero kung i-compare mo siya sa, ang tawag doon, yung sa varicella Mm, na rashes, chickenpox, oo. same sila, Doc. Oo. Magkahawig, Pero hindi siya oo, chickenpox. Magkahawig sila, Doc, na oo, parang yung dumadaan mm, siya sa different stages, Doc, na yes, una, ano muna, flat, tapos magiging oo, ano siya, magtutubig, parang pimple-like, o oo, magbutik-butlig na, Doc, tapos mm, yun, parang magbi-blister-blister siya, tapos oh, towards the end, Doc, magka-crust siya, tapos magfo-fall off doon. Ganon din sa Mpox, Doc, yung so ano, very yung similar, rashes niya. oo, Yeah, very similar mm, siya, Doc. Oo, yun. so, Yun yung mga simptomas ng Mpox oo, natin, Doc. Kaya minsan, madaming pasyente na pumupunta sa derma kasi nga yung skin rashes doon mm, sila na ano ba talaga itong oo. skin rash to. Kaya Ayan. nga Kaya yung most naibalita dun sa mm, derma siya pumunta 'no? mostly ang nakakatch na nito, Doc, mga dermatologist kasi sa kanila pumupunta kasi nga skin lesions siya, Doc. Yan, Yes. Doc. Mm-mm. So basically mga anoong gamot lang since parang flu-like symptoms siya,
wala siyang particular na drugs that you could take or Mm, gano'n? mm, mm. Oo. So for now, Doc, kung when we say specific talaga siya sa Impax, wala siya, Doc. Wala, Pero meron silang under clinical trial, pero yung ang gamot na yan, Doc, na antiviral, oo. sa pang smallpox talaga siya, Doc. But Ah, since kapamilya siya, si Mpox kapamilya ng smallpox, may hmm, percentage na pwede siyang gagamitin sa okey. Mpox. Pero for now kasi, Doc, limited lang siya. Hindi Oo. available siya kaagad, oo, Doc. So Oh, parang ang sa atin is we will do with the symptomatic treatment. No, mm. our goal is to alleviate, relieve the symptoms. 'Pag may O kasi lagnat, ang paracetamol, yes, Doc, bigyan gano'n. natin ng paracetamol kung Hmm, nananakit yung kalamnan, yung mga mefenamic acid, yung ibuprofen. Kung mm. halimbawa nangangati-ngati siya with the rashes, bigyan natin siya ng mga pang antipruritic na gamot. Pero Pati yung antiviral mismo na drug, wala. And it's not available pa kasi ang WHO parang pinaprioritize muna nila doon sa areas, sa African areas na Africa, mas madami. Yes, mas kaya madami yung cases ng cases. mpox. Oh. Mm. So speaking is walang gamot, may bakuna ba sa atin? Yes, meron siyang bakuna, Doc. Oh, Po, okey. available siya. Mm. Pero ano siya, Doc, ang CDC, yung Center for, ano Disease tayo yung control. CDC, Doc? Disease Center Control for and Disease Control, Prevention. Yes. yes. Ano siya, Doc? Hindi nila nire-recommend as routine immunization sa general Okey. public. May mga group of people lang na pwede mo siyang ibigay yung bakuna na yon, yung mga high risk for getting the mpox. Sila lang yung bibigyan ng bakuna. It's not for the general public or general Okey. population or as a routine immunization. Yung So bakuna na yon. so paano natin maiiwasan ang pagkalat netong sakit na ito? Mm. Ba Mm. so So, basic alamin muna natin, Doc, no, kung paano ma-transmit itong yeah, mpox para oo. malaman natin Mm, kung paano natin maiwasan, ma-prevent. So, ang mpox kasi, Doc, may three siya na ways na pwede tayong mahawaan ng disease na ito. So, una, ito yung intimate and close contact. Yung pangalawa naman, contact with yung mga objects, no, mm. contaminated objects. Yung pangatlo, pero hindi siya common, Doc, yung contact naman with animals, wild animals na infected with the mpox, no. Yes. So very common ito, Doc, sa atin. Yung human to human transmission is the contact na intimate and direct contact. So paano ba tong Yes. intimate and direct contact, Doc? Ito yung mga may Physical. skin to skin contact Oo. talaga, physical Oo. contact talaga, Doc. Hugging, Oo. kissing, ganun, Doc. Or yung Okey. kung sa mga adult na they are yung mga sexual behavior nila, Doc, yung Yes. sexual Oo. interaction, Doc, na Mm. talagang magta-touch-touch ng skin to skin, Mm. tapos yun, na Mm. papasa yung virus from the skin lesion to the Hmm. other, Doc. Pwede din siya, Doc, yung, di ba, na-mention natin kanina yung respiratory naman. Hmm. Pero ang sinabi lang nila doon, Doc, prolonged face-to-face interaction. Unlike sa COVID na kahit wala Airborne. na yung Oo. nagka-COVID o airborne, hindi Oo. to airborne, Doc. Okey. Respiratory droplet lang siya, prolonged Mm. face-to-face interaction Mm. na na Mm. doon nila maipasa yung respiratory droplet, tapos Mm. siguro na-inhale mo or Mm. na-touch sa skin Sa mo skin, okey. na Oo. may abrasions, Mm. yon. Tapos doon kasi yung mga droplet na yon may viral particles din sila Okey. doon. So yun, Doc, yung means or ways na pwede tayong mahawaan ng mpox. Yung isa naman, Doc, yung tawag natin indirect kasi hindi naman tayo direct contact with the person having the disease, yung nahawakan natin yung object or yung surfaces Yeah, na hinahawakan ng isang nung taong taong may may sakit. mpox. Yes, oo. Na hindi siya nalinis or hindi Oo. siya na Okey. disinfect ng maayos. Yun, Doc. So pwede din doon natin makuha yung virus na yun, Doc. Tapos yung isa naman, yung sa animal naman, Doc, hindi siya common sa atin kasi wala naman tayong mga hunting o hindi naman tayo kumakain or nagtatouch ng mga dead animals, Oo. infected.
pero pwede yun, Doc, na um, in contact with an animal having The or infected with virus. mpox. Oo. Kasi pwede din yung nagpe-play ka lang, Doc, tapos na-scratch ka, kinagat, o di Ah, nahahawaan ka din with mm, with the virus, Doc. So yun. So knowing the transmission, kung yung tatlong mode of transmissions, Doc. So how to prevent is to avoid yeah. avoid Okay. the intimate and physical contact to a person Mm, na merong mpox, no? okay. Kunyari, na-expose ka na talaga, Doc, Mm. no? So, para hindi ka naman ikaw makahawa sa iba, just do home isolation, no? Tapos Oh, uh, same lang din with the COVID. COVID na Yes. mag home Ah, isolation, mhm. preferably ikaw lang mag-isa sa bahay, ay sa Yes. room, Ah, own CR, para hindi ka mm. mag-share ng mga utensils, yung mga gamit mo, kasi 'di ba yung isa Okay. nating sinasabi na pwedeng makakahawa yung mga clothing, Na, bedsheets, yeah. towels, o yung mga Okay. doorknobs na hinahawakan ng ano. Yun, mag-home isolate lang, Doc. Tapos, kung halimbawa may kakaiba na talagang pakiramdam, Doc, na kailangang ma-ospital na, so you seek consult sa Confined. mga Yeah. doctors para matignan ng Mas, maayos, tapos may mga tamang diagnostics na ibibigay, tapos ibibigyan kayo mga advisory kung anong gagawin kung naka-home isolation kayo, Doc. And importante dito, Doc, since yun nga, touching, yung usual yeah. na inano Hygiene. natin na hand Oo. hygiene, Doc, Yeah. na Oo. always wash hands with soap and water kung hindi siya available Yes. at hindi naman Oo. sobrang madumi yung kamay natin. The Yes. Oo. alcohol-based hand rubs or yung mga sanitizers will do, The Doc. basics pa din. Tapos, yes, opo, Yeah. Doc. Tapos, ini-encourage natin, Doc, na avoid sana yung mga matataong lugar. Kasi hindi natin alam kung sino doon ang may mpox virus, no? So, Yes. kung Oh, hindi talaga natin maiwasan na pupunta doon sa mga matataong lugar, ang advice dito sa DOH is mag-wear tayo ng long long sleeves, sleeves. tapos Yeah. yung pantalon, tapos Oh. kung kulob yung area, Doc, wear mask. Nandun pa din si mask. Yon, Oo. tapos always wash hands. Yon, always wash hands talaga siya, Doc. Yan talagang Yun pa din. before and after touching kung anong natatouch na mga objects mo doon, Doc. So yun yung mga Yes. isa sa mga strategies na mapiprevent natin yung Pagkalat. mpox, Yes. pagkalat or mahawaan tayo ng mpox na sakit, Ah, Doc. So yun, wow. Doc. Yan. So, very Mm. informative po ang binigay sa atin ni Dr. Jane, no? Ang bilis ng oras, ha? Oo, Nakapag 30 At saka, minutes na. Doc, ano ko pala, Yeah. Doc, Mm. na i-add Yes, ko yes, lang, Doc, Dr. na Ay. tayo din, no, makikinig tayo sa tamang impormasyon. Kasi, Doc, a lot of mga news na ngayon, Doc, Fake mga fake news. news na Yeah, sabi nila, oo. porket may bago na naman silang narinig na sakit, eh galing na Oo. naman to, side effect na naman ito sa ganito, ganito, ganito. So, Oo. I mas mabuting makinig tayo sa tamang ahensya na magbibigay ng tamang Yes. information, yung mga Katulad DOH nito. natin. Oo. Oo, ito mga tayo doctors na may Yes. alam, Oo. mas may alam sa sakit na ito, Mhm. or yung mga LGUs natin na may mga announcements sila, Doc, para for the information, mga bang information about the mpox Mpox. disease. Ayan. So, marami po tayong natutunan, no, tungkol sa Mpox na to. We hope we could extend more time, pero this will just be the first of more guesting dito sa ating program ni Dr. Jane. So, ano pong pwede nating paiwang mensahe, no? And saan po ba nila kayo pwedeng puntahan if ever they would seek consult, na sabi niyo nga Mm. kanina? So take home message ko dito, Doc, no, since alam na natin, aware na tayo, Doc, na may mpox talaga dito na Mm. sa Philippines, no. Protektahan natin na yung sarili natin, protektahan din Yes. natin yung kasama natin sa bahay. Mm. So yun, kapag halimbawa na expose ka or may mga nararamdaman ka ng mga flu-like symptoms na Yes. feeling mo parang baka monkeypox, better isolate or call doctors para hindi magsa-self-medicate, no, para hindi magka-iba-iba yung mga baka magkomplikasyon pa or too late na napupunta sa hospital. So, home isolation, and then if ever, always
Wash the hands. usual wash hands, so yung hand Yes. hygiene natin yun. Yes. Para naman hindi tayo isa sa mga nagtatransmit ng disease to Nagkakalat. other. Oo, parang sa atin man lang sana doon na stop yung chain of niya doc, transmission Transmission. sa Yeah. doc. Yes. So yun. And saan po kayo Yan. makikita, Doktor? Okay. Oh, Yung clinic ko doc dito lang sa Santiago. Meron yeah. akong clinic sa Kalang every Friday 9 to 12 at Yeah. sa Divera naman doc every Thursday 2 to 4 p.m. Yan. So, dun po natin pwedeng makita si Dr. Jane Aro. So, that's it po for today sa ating programang Usapang Pangkalusugan. Muli, salamat po Dr. Lori Jane Aro for giving us your time today, and God bless you and your family as you continue to serve the community. At para po sa ating mga Commissions Radio, nawa sa sandaling panahon po ay may naibigay po tayong linaw at mahalagang impormasyon tungkol po sa mpox. So dalangin po natin ay mamuhay tayo ng malusog sa ating katawan at kaisipan. So abangan niyo po muli ako sa susunod na Sabado dito po sa ating programang Usapang Pangkalusugan. Dito lamang po sa 1143 DZMR, a proud member of KBP. Ating tandaan, ang ating kalusugan ay kayamanang di mapapantayan. So happy weekend po sa ating lahat!